Ang pagbangon ng arsenal ng Pasipiko, bakit ang Subic Bay ang bagong shield at sword ng Pilipinas? Sa loob ng ilang dekada, ang Subic Bay ay naging simbolo ng ating kasaysayan, mula sa pagiging pinakamalaking base militar ng Amerika sa labas ng kanilang bansa hanggang sa pagiging isang tahimik na tourist destination at economic zone. Ngunit ngayon, sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea, ang Subic ay muling nagigising. Hindi na lamang ito isang lumang base, ito ay mabilis na nagiging isang modern defense at industrial powerhouse na magbabago sa kapalaran ng ating bansa. Una, ang talyer na magpapalakas sa ating Navy. Noong bumagsak ang Hanjin Shipyard, ilang taon na ang nakalipas, marami ang natakot na baka mabili ito ng mga kumpanyang Tsino. Napakalaking panganib nito sa ating seguridad. Ngunit sa isang estratehikong hakbang, pumasok ang Cerberus Capital Management ng Amerika at ang HD Hyundai ng South Korea. Ngayon, ang pasilidad na ito ay tinatawag ng Agila Subic. Bakit ito mahalaga? Dahil dito na isinasagawa ang maintenance, repair at overhaul ng mga barko ng Philippine Navy at maging ng ating mga kaalyado. Isipin nyo, hindi na natin kailangan dalhin ang ating mga barkong pandigma sa ibang bansa para lamang ayusin. Ang kaalaman at teknolohiya ay narito na sa ating lupa na nagbibigay ng trabaho sa libu-libong mga Pilipinong welders, engineers at tekniko. Pangalawa, ang Giga Factory ng bala, ang arsenal ng Pilipinas. Ang pinaka-ambisyosong bahagi ng pagbabagong ito ay ang planong itayo ang mga ammunition gigafactory. Itinuturing na posibleng maging pinakamalaki sa mundo, ang pabrikang ito ay suportado ng Estados Unidos. Bakit ito kailangan? Sa kasulukuyan, ang Pilipinas ay consumer o mamimili lamang ng mga bala at kagamitang pangdepensa. Kapag may gulo sa mundo, tayo ay huling prioridad sa supply. Sa pamamagitan ng pabrikang ito sa Subic, magkakaroon ng tinatawag na minimum credible defense posture. Ibig sabihin, kaya nating gumawa ng sarili nating bala para sa ating mga sundalo sa mahabang panahon. Hindi lang tayo bibili, tayo na ang magiging supplier sa rehiyon na magpapalakas sa ating ekonomiya at seguridad. Pangatlo, ang politika ng seguridad, Marcos, Trump at China. Ang proyektong ito ay bunga ng pagkakaisa ng Administrasyong Marcos Jr. at ng Administrasyon ni Donald Trump. Sa ilalim ng alyansang ito, ang Subic ay naging sentro ng estratehiya ng Amerika sa Indo-Pacific. Ang mensahe nila sa China ay malinaw, ang Subic ay off-limits sa anumang banta at ito ay kuta ng demokrasya. Ang lokasyon ng Subic ay perpekto. Ito ay malapit sa Scarborough Shoal at may malalim na dagat na kayang tumanggap ng pinakamalalaking aircraft carriers at submarines. Ang pagpapalakas sa Subic ay nagsisilbing deterrent o babala sa sinumang nagnanais na mang-api sa ating mga mangingisda at lumabag sa ating karagatan. Pang-apat, higit pa sa gyera, trabaho at kaunlaran. Hindi lamang tungkol sa baril at barko ang proyektong ito. Ang pagpasok ng mga higanteng kumpanya tulad ng Hyundai sa Subic ay hudyat ng industrialisasyon. Ang Olongapo, Zambales at Bataan ay makikinabang sa pagdagsa ng mga bagong negosyo, infrastruktura at oportunidad. Ang Subic ay nagpapatunay na ang seguridad at ekonomiya ay magkaakbay. Kapag ligtas ang ating teritoryo, mas kampante ang mga investor na pumasok sa bansa. Ang pagbabagong anyo ng Subic Bay ay hindi paghahanda para magsimula ng gulo. Sa halip, ito ay paghahanda upang maiwasan ang gulo. Sa kasaysayan ng mundo, ang mga bansang mahina ang depensa ay madalas na nabibiktima ng pang-aapi. Sa pagbabalik ng Subic bilang isang defense industrial hub, ipinapakita ng Pilipinas na tayo ay handang tumayo sa sarili nating mga paa. Hindi na tayo ang sick man of Asia na umaasa lamang sa donasyon. Tayo ay nagiging isang bansa na may kakayahang protektahan ang kanyang mga anak, ang kanyang likas na yaman at ang kanyang dangal. Ang Subic Bay ay hindi lamang isang alaala ng nakaraan. Ito na ang ating matibay na pananggalang para sa isang malaya at ligtas na kinabukasan. Bagong liwanag mula sa ilalim ng dagat, ang pagbangon ng Malampaya East 1. Sa loob ng 10 taon, tila isang panalangin na hindi masagot ang usapin ng seguridad sa enerhiya ng Pilipinas. Ngunit bago pa man sumikat ang araw nitong nakaraang Lunes, isang balita ang naghatid ng matinding pag-asa. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa wakas nakatagpo na ng bagong supply ng natural gas ang mga engineers sa ilalim ng dagat ng Palawan, ang Malampaya East 1. Matatagpuan ang bagong reservoir na ito 5 kilometro lamang sa silangan ng orihinal na Malampaya Field. Ang pagtuklas na ito ay patunay na may sapat pang yaman ang ating karagatan
karagatan na magsisilbing buhay ng industriya ng enerhiya sa bansa. Ayon sa mga paunang test flow, ang balon ay may kakayahang maglabas ng humigit kumulang 60 milyong cubic feet ng gas araw-araw, isang kapasidad na kayang makipagsabayan sa orihinal na produksyon ng Malampaya. Sa kabuuan, tinatayang mayroong 98 billion cubic feet ng natural gas sa ilalim ng seabed. Ano ang kahulugan nito para sa mamamayan? Ang yamang ito ay hindi lamang numero sa papel. Ito ay direktang makakaapekto sa buhay ng taong bayan. Ang makukuhang enerhiya rito ay katumbas ng 14 billion kilowatt hours ng kuryente bawat taon. Sapat para bigyan ng liwanag at kuryente ang 5.7 billion nating kababayan. Kayang suportahan ang operasyon ng mga paaralan, opisina at buong lungsod na umaasa sa matatag na supply ng kuryente. Bakit ito isang strategic win? Hindi lang swerte ang pagkakadiskubre sa Malampaya East 1. Ito ay isang matalinong hakbang para sa ekonomiya. Dahil malapit lamang ito sa mga umiiral ng platform at pipeline, mas magiging mabilis at mura ang pagpapaunlad nito kumpara sa pagtatayo ng isang bagong pasilidad mula sa simula. Para sa mga consumers, ang tagumpay na ito ay nangangahulugan ng mas matatag na supply ng kuryente sa Luzon at pagbawas sa pag-asa ng bansa sa imported na krudo. Sa gitna ng pabago-bagong presyo ng enerhiya sa mundo, ang gas na ito ay magsisilbing tulay habang unti-unting pinalalakas ang mga renewable energy sources sa bansa. Sa ilalim ng kalmadong asul na tubig ng Palawan, hindi lamang gas ang natagpuan ng Pilipinas. Nakatagpo ang mamamayan ng breathing room, isang pagkakataon upang huminga ng maluwag mula sa banta ng kakulangan ng kuryente. Ang tagumpay ng Malampaya East 1 ay bunga ng tiyaga, talino ng mga Pilipinong eksperto at matibay na paninindigan na ang seguridad sa enerhiya ay hindi lamang pangarap kundi isang katotohanang kaya nating abutin. Ito ay isang paalala para sa taong bayan na kung minsan ang susi sa ating kinabukasan ay naghihintay lamang sa tabi ng ating nakaraan. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
ninyo lahat.